Good morning, grade 7. So today po ay magdi-discuss lang po tayo ng mabilis kung paano po yung gagawin natin sa bahay dahil nga po tayo ngayon ay naka-ATM. Hopefully safe naman kayong lahat. So we will just have our discussion with regards sa safety hazards or sa mga hazards na namimit natin sa agriculture which na discuss na natin last week. Ngayon, ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng activity, no? Sa activity na ito, no, gagawin natin ay pag-aaralan naman natin yung mga safety measures. Or when we say safety measures, ang ibig sabihin po nito ay yung mga bagay na pwede nating gawin in order to prevent hazard, no? Balikan muna natin ano ba yung mga different kind of hazards na ang mga farmers natin or into agriculture ay exposed. Una, physical hazards. Alam natin yan from, let's say for example, nadulas, ano pa po, nadulas doon sa kanyang sinasakang bukid. Okay, we also have mechanical hazards na ang sanhi naman ay yung mga ginagamit nating mga makinarya or machineries or equipments. We also have chemical hazards, no? By using pesticides, fertilizers, and cleaning chemicals. We also have biological hazards na galing sa mga bacteria, fungi, or parasites na pwedeng manggaling sa soil, sa water, or sa mismong animals. Okay? Next, we have the ergonomic hazards. We have learned na ang ergonomic hazards may kinalaman po sa posture. Di po ba nagkaroon pa tayo ng quiz regarding this? And last is the psychosocial hazards from the stress and exhaustion. Now, ngayon na alam na natin yung mga risk o yung mga bagay na pwedeng ma-expose o pwedeng maranasan ng ating mga farmers, ano naman yung mga safety measures na pwede nating gawin. So, ito yung mga ilan sa mga pwede nating gawin. Let's say for example, for the chemical hazards and the biological hazards, we can wear personal protective equipment or yung tinatawag nating PPE like gloves, boots, or long sleeves, or kung kailangan nating magmask, or even goggles and hats. Next, yung pag-handle natin ng mga chemicals dapat carefully at kailangan naka-store siya sa proper places, sa safe places, hindi siya basta-basta inilalagay kung saan-saan at hanggat maaari dapat lahat may label. Okay? Next, we make sure that all the tools and equipments are used properly and maintained. Na-check natin every now and then kung yung bang mga tools at equipment na ginagamit natin ay buo pa ba. Baka mamaya may sira na yung hawakan ng, let's say for example, ng knives o kaya naman nung ginagamit nating pala. It can cause hazard sa atin. And of course, taking rest breaks, especially kapag working tayo sa under the sun or extreme mga weather. Kasi ang ibig sabihin nun, kapag tayo ay nagte-take ng breaks and rest, we will be able to, oh, puta ho, commercial, um, and we will be able to avoid stress o kaya naman, yun nga, kapag ka nahi-heat stroke, okay? And even yung masyadong extreme na weather like ngayon, 'di ba? Kaya tayo walang pasok ay dahil sa bagyo o dahil sa malakas na hangin. Yan. Pasensya na kayo sa commercial ko. Yan ay ang aking Junakis. Okay po. Now, kapag tayo po ay nagtatry na mag-prevent ng accident, may mga pagkakataon na talagang may mangyayari pa rin na mga emergencies. So, ngayon, kailangan natin, alam natin yung mga basic first aid. And I believe magkakaroon ng like parang basic first aid training yung mga ilan sa inyo, no? Hopefully you will be able to do it. I think it is under the YESO kay Ma'am Kim, no? So very good yun kasi we will be able to know ano ba yung pwedeng gawin. For now, ito muna yung mga nandito sa ating module, no? Let's say for example for heat stroke, ang pwede daw natin gawin, let's say for example sa tingin natin masyadong nahilo or kaya naman yung ating pong kasama ay masyadong nainitan, hindi makahinga or sumakit ng ulo,
pwede po nating ilagay yung atin pong kasama sa mas cooler place, no? Mas malamig, and then loosen the clothes. Kung medyo marami siyang suot or kaya patong-patong yung suot niya, pwede tayong tanggalin yung iba nun and apply a cold compress. Yan. Something na malamig na ilalagay natin sa kanyang ulo o kung saan man yung kanyang tingin natin ay masakit na parte ng katawan. Now, for wounds or bleeding, halimbawa na nasugatan, nahiwa or what, pwede po tayong i-cover natin siya with a clean cloth and press firmly and elevate the injured part. When we say press firmly kasi, it prevents the bleed or the bleeding. Pinaprevent no na yung pagdurugo. Elevate means itataas natin. Let's say for example, kung kamay siya or yung daliri mo siya, medyo iaangat natin siya to elevate para hindi siya, yung pagpapaampat din yun ng dugo. So, wag na tayong like, may nagsabi, lagyan mo ng ganito, ng kamatis, o kung ano man, o ng kape. Although, di ba, may mga ganong pagkakataon na pwedeng yun yung sabihin, pero kung alam natin kung ano yung mas pinaka makakabuti, yun yung gawin natin. So, cover it with a clean cloth, press firmly, at saka elevate. Okay? Now, for fainting, nahimatay. Fainting na nahimatay ito ha, hindi nag-drawing. Lay the victim down, no? Ihiga natin daw yung atin pong kasama na nahilo or nahimatay, and then give fresh air and apply cold compress. Cold compress din po. And last is for burns, or let's say for example, napaso o kaya naman ay sobrang nainitan. Rinse with plenty of clean water and cover lightly with a cloth. Clean cloth din po. So, hugasan ng mabuti, malinis, at i-cover lightly. Safety in the farm is not just about protecting ourselves but also ensuring that we can continue farming productively without harm. A safe farmer is a healthy farmer. Ibig sabihin mga anak, yung kahit saan naman, 'di ba, posible tayong magkaroon or makamit ng mga hazards and risks. So, ang ibig sabihin lang nito, kailangan dapat ini-ensure natin or palagi nating sinisigurado na malayo tayo sa aksidente. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, maraming mga bagay na pwede nating maiwasan kung tayo po ay marunong mag-ingat at tayo po ay yes po. Tayo po ay nag-a-apply ng mga ganitong safety measures. Okay? So now, ano po ang gagawin ng ating mga grade 7 learners? I would like you, now na alam na natin yung mga safety actions, alam na natin yung mga possible na hazard, ano yung mga safety actions or safety measures na pwede natin gawin. I would like you to draw or to make a comic strip. Dito, nakalagay, imagine that someone at home got a small cat while cooking. Instead of demonstrating, draw a short comic strip, 2 to 3 panels showing how you will give first aid to stop the bleeding. So, may panel 1, panel 2, panel 3. Ibig sabihin ng panel 1, panel 2, panel 3, ganito mga anak ko, kung familiar kayo sa comics. So, ipapakita nyo through this drawing, so meron kayong tatlong scenario dyan, kung paano nyo mapapastop yung bleeding nung nahiwa yung daliri or something habang siya ay nasa bahay. So, base dun sa pinag-aralan natin, paano nga ba yung pag-stop ng bleeding, di ba? Ang sabi doon, elevate, talian ng clean cloth, and also i-press firmly. So, through comic strip, gagawa po kayo niyan. Ido-drawing po sa papel, sa bond paper, kahit ano po yung size ng bond paper, kung ano po ang available dyan. Kung wala po, edi po sa malinis na papel. Kung wala pa talaga, sige po sa notebook. Ido-drawing po iyan at akin pong i-check tomorrow. Okay? So, that will be our activity. I hope you will all have a blessed and safe day. For those po na walang kaparaanan para ito po ay mapanood, ipopost ko po ito sa ating GC
na kung saan pwede nyo pong basahin. Now, kung hindi pa rin, we will have other alternatives. Just let me know po or sabihin nyo lamang po sa akin. Okay? God bless you all.